Concern. Ano bang ibig sabihin ng salitang concern? Ito po ay patungkol sa kung ano yung reaksyon mo na merong pagkikare doon sa mga pinatutungkulan mo ng iyong whether ginagawa o mga sinasabi. Tulad ko po dito, sinasabi ko po ang salita ng Diyos upang inyong maalaman na sa impyerno, pag napunta ang isang tao dito, wala na pong point of no return. There's no point of, ito na po yung point of no return kakusana. Ibig sabihin, wala nang balikan, wala nang atrasan. Okay? Pag nandun ng tao, wala na siyang kawala. Ito yung tinatawag din natin siguro, pwede natin sabihin, no way out. Hindi po ba? Maraming pwedeng ikapit. No? So, pag ang impyerno po ang pinag-uusapan, makikita po natin dyan yung tinatawag na reaksyon ng bawat tao based sa kung anong karakter meron sila. O halimbawa, ganito po. Yung mga nagko-comment ng masama sa akin dito. Pag pinipreach ko yung impyerno, I think sometime last year, I removed the comment. I don't want bad comments na manatili dito. Dahil pagmumulan niyan, pag mag-i-spark ang mga away. Nag-away nga po eh. May nag-comment tapos inaway nung isang sumasang-ayon sa akin. At ayoko po ng ganon. Ito, love of Christ, love of Jesus lang po ang atin pong ibinabahagi. Parang doon sa kanyang comment, parang sinasabi niya na tayo mga Kristiyano daw, parang ginajudge sila. Kasi yung nag-comment na yon, I don't think na Kristiyano. Bakit daw alam ko? Tingnan niyo to, bakit daw alam ko na pupunta ang unbeliever sa impyerno? Diyos daw ba ako? Alam niyo po ang isasagot ko diyan, pero tamad po ako mag-type. Hindi na lang po bale. I don't think that person is ready to hear the word of the Lord Jesus Christ yet. No, as of the moment, that last year moment, no, I don't think so. Ang isasagot ko doon sana, hindi po ako ang nagsasalita at nagsasabi niyaan. Ang Diyos mismo, nakasulat sa kanyang salita ang Biblia. And I doubt if this person believes the Bible as the very word of the Lord Jesus Christ. And I hope he believe in Jesus Christ also. So, sa mga tao na ganyan you know what? Ang mga puso ay matigas na po sa, diba? Sa matigas pa sa bato ka nga nila, no? Ito po yung mga taong pag napunta na sa impyerno, doon nila maiisip na sana nakinig ako, sana pinagtuunan ko ng pansin. Diba? Sana hindi ako naging pasaway. Sana klinik ko na lang yung video. Alam niyo po bang ang daming namamatay ng biglaan? Kumbaga, sabi nga nung ibang wala man lang pasabi, iyon na pala. O talagang walang pasabi si kamatayan. Amen? Si kamatayan ang pinakakaaway ng sangkatauhan. Nakalagay po sa Biblia, ng kamatayan ang pinakahuling lulupigin ni Lord Jesus Christ the moment na siya'y bumalik. Ngayon, if these people are still mananatili sa ganong klase ng view, magagalit pa, Diyos nga daw ba ako para malaaman ko yaan? Of course, I'm not God. But, ako ay isang Kristiyano na pinamamahayan ng banal na Espiritu. Nasa Bible po yan, the moment you got saved, the Holy Spirit will indwell you immediately right after you got saved. Paano ba nasasave ang tao? O alam niyo po ba kung paano nasasave? By believing and trusting in the finished work of Jesus Christ on the cross. Kaya nga po ito, di po ba, I hope, hindi lang sila nagdidiwang ng tradisyon ngayon. Kasi tradisyon nila yan, yung mga mahal na araw, and all that. You know what? Sa ating mga Kristiyano, wala na po yan. Pare-pareho ang araw sa atin. Pare-pareho blessed ang araw sa atin. Di po ba? Yung tinapos na gawa, ano nga po ba ang tinapos na gawa ni Jesucristo sa cross? Ayun yung namatay siya sa cross para bayaran ng kasalanan ng buong mundo. Pag naniwala ka
na sapat na yung ginawa ni Jesus sa krus para bayaran lahat ng kasalanan mo, ha? Past, present, future. Maliligtas ka. Kaya, sabi ng Bible naman, kung narinig nyo ngayon ang kanyang tinig, makinig pong mabuti. Kung narinig nyo ngayon ang kanyang tinig, huwag na kayong magmatigas. Ayan ang sabi ng Biblia. Patuloy niyang sinasabi ngayon sa atin niya. Parang ito. Clinic nyo nga ito. Or should I say, sana i-click ninyo. Ngayon, kung narinig nyo ito, malamang clinic nyo na. Amen. Sana huwag nyo lang po i-click. At pag clinic nyo na po sana, pinakinggan nyo, pinanood nyo, sana yung pinakamensahe po nito, namnamin yung mabuti at panampalatayanan yung ginawa ni Jesus sa cross bilang sakripisyo sa inyong mga kasalanan. Kasi pwede rin pong panoorin nyo to, pero deadmahin ninyo or worse, bigyan nyo pa ako ng masasaklap at masasakit na comment at mura-murahin and all that. You know what? Hindi ko papansinin yan. I will remove that. Right? Yeah, immediately. I don't want to raise or to spark any quarrels here in my channel. This channel belongs to Jesus. It's not a channel of worldly contents or programs or worldly activities. You know what? I'm not like that. This is the channel of the Lord Jesus Christ. Dedicated to Him. Channel made dedicated to Him for His glory. Kaya sabi ko po, yung mga taong nagmamatigas, Diyos nga raw ba ako? May ganun na comment. Okay, kasi medyo alarming. Tapos sabi pa niya, hindi ako maniniwala sa mga sinasabi mo. Sabi ko, Lord, napaka-harden ng puso ng taong ito. Anyway, makakapagbabago lang diyan ang Panginoong Jesus. Huwag din tayo magagalit sa kanila. Actually, nahahabag ako sa kanila. Kahabag-habag na abang kalagayan. Ne? Bakit? Ano ang pinagmamalaki nila? Siguro may mga human achievements siya. Siguro successful siya. Well, sasabihin ko rin to, I don't care about your achievements here. Wala yan. Walang katutunan. Walang kakwenta-kwenta ang buhay mo kung wala ka kay Jesus Christ. Maski nagkakariton lang yan, maski nagtitinda lang ng fishbowl yan, maski janitor lang yan, kung na kay Jesus Christ siya, pambihira, milya-milya ang layo ng pagka-mapalad niya kaysa sa inyong mayayaman dito sa lupa. Yan naman ang aking sasabihin. Sapagkat pag namatay kayo, wala si Jesucristo sa puso nyo, hindi niya tinanggap si Jesus sa buhay nyo as Lord and Savior, sa impyerno dadamputin talaga. Wala po akong magagawa doon. Ang nagawa ko lang po, ginawa ko, nag-record ako ng mga importanteng messages. Ito, thank you kung pinakinggan nyo, pero hindi po para sa akin. Pakinggan nyo to, panoorin nyo to para sa inyong mga sarili. Kahabagan ninyo ang inyong mga sarili kung hindi ka pa mananampalataya. Pero kung mananampalataya ka na, nawa ito'y maging tool para sa'yo, para i-share mo sa mga social media platforms mo. Or maganda mag-create ka rin ng sarili mong YouTube channel kung ikaw ay believer. Huwag na tayong patumpik-tumpik. Time is running out. Ngayon, meron naman mga bagong sakit. Parang pandemic na naman daw. Itong Japan daw ngayon ay nag-warning na. Ganito. Alam nyo, nung bago yung COVID some 4 years back, alam nyo, siyempre para tayong, wow, nabigla naman yata tayo, no? Pero ngayon parang hindi na eh, di ba? Pero although siyempre, sa kabutihan pa rin ni Lord Jesus, hilingin natin na huwag tayong magkakasakit. Iba pa rin po talaga yung malusog din naman nga ang ating din naman mga katawan. Kaya sabi ko, nandito tayo hindi para manakot. Nandito tayo para ipahayag ang biyaya ni Jesucristo. Na tinapos niya na yung gawa sa cross, the only thing you have to do is to receive it by faith, by trusting Him fully na tinapos niya ng lahat para sa iyo. Kaya kung hindi ka pa subscriber sa channel natin, I invite you to do so. Pakiclick mo yung notification bell, at ang YouTube na mismo sa inyo ang magre-remind whenever meron tayong mga bagong videos like this. Tapos, i-share nyo po ito, Alam ko, almost lahat sa atin may mga Facebooks na
i-share niyo po, makahabagan naman ninyo yung mga unbelievers ninyo, mga kaibigan. Let them know the truth about Jesus. Thank you, and Jesus truly loves us all.